Praise God, hallelujah. Wilalagin Diyos sa katapusan, nining kagabion. So, una sa tanan, ako'y pasalamatan ng Diyos sa iyang pagkamaayo, sa kanunay, padayon ta sa tuang pagtuon, sa pulong sa tubing ng Diyos. To God be the glory, because His mercy endureth forever. So, purihin natin ang Panginoon, sapagkat ang kanyang habag ay natili magpakailanman. So sa gabi na ito mga kapatid, tayo po ay mag-aral ulit ng salita ng Diyos. So for the continue sa ating hallelujah, pinag-aralan kanina, ito po ay gagawin natin kasi sa may minuto po tayo, siguro abot na 1 oras. So tugad biduguri sa kanyang kagadang loob sa gabi na ito, tayo naman ay makikinig ng salita ng Diyos. Ito po tungkol sa ating pinag-aralan kanina, hindi po tayo natapos kasi sure tayo ng oras. Dito tayo nagtapos mga kapatid, hallelujah, sa pahayag. In chapter 21, verse 27, in pahayag 22, in verse 15. Dito tayo nagtapos kanina, so po, mayroon pa tayong continue dito sa follow-up verse natin. So ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa pagkatan ito. So magandang gabi po sa hallelujah kay Hildo Nisisawa. So may gabi diya Brad, ang lingkod natin Panginoon kay Hildo Nisisawa. So giwa Nisisawa. So mayong gabi diya. So, to God be the glory sa iyang pagkamayo. Salamat sa iyong pagsubaybay. Ang Diyos magkapanalangin. Hallelujah kanyang diya sa samantapit kagaron. Hallelujah sa Japan ba o sa Pilipinas o sa Amerika ba. So, nalayon ng Diyos. Kumusta mo diya ako mga kapamilya, mga Nisawa pamilya. Kay Brother Dudong, kung Libildo Nisisawa. Kay Sister Tsuna, kumusta diha sa imong tipo pamilya? So, ang Diyos magapanalangin sa inyo ang ministry diya sa Ginoo. Kay usara man ka Ginoo atong gialagad bisag lahi tag karatula. Pero kini atong gihimo, itong ginagawa po natin mga kapatid ay nag-aral ng salita ng Diyos upang na dagdag po sa ating kalaman. Sapagkat alam ng Panginoon kung bakit po tayo naglingkod sa Panginoon. Alam ng Panginoon sa ating pumuhay ngayon, ano ba talaga ang mga dapat pa nating gawin sa ating paglilingkod. No? So, mga Iglesia ni Cristo. Praise God, hallelujah. So, may gabi kanya Brad Dudong. So, ang Diyos uban, magabay, maghatag sa ato ang kaalam, knowledge, wisdom, gikan sa atong Ginoong Kristo. Kung pinagi niya na, mausahan nato ang panalangin, grasya sa tumbing ng Diyos. So bisan usang relihiyon, sumalas akong gingon, nagsuon ang iglesia sa Dios sa diha na ihang ipabarog o kita na mga nagahimo og pundok kung relihiyon, nagatukod lang ta sa ibabaw ni ana. So walay makapasigarbo niya na magsuon tungod kay ang iglesia sa Dios ipabarog na sa ato mga apostoles. No? Walay makapasigarbo bisag kung sang relihiyong karon, usahay ang kuno na iglesia sa Dios. Ang kuno nato ang katungod na gipahimutang sa mga apostoles, so labag na sa kabuton sa Dios na ang kuno nato ang relihiyon. So sumutang ko sa relihiyon na igsuon, dunay hallelujah itawag nato na pangalan, pero wala giingon niya kung lahi kag relihiyon di ka makabaton sa kaluwasan. So ang iglesia sa Dios iyan na nang ipahiluna sa mga apostoles. Dayon kita ng mga gusto nato na magpamatuod na ipadayon nato ang mga ministry sa mga apostoles. So muna itong gihimo nato maigsuon. So kung doon na may mag-angkon sa relihiyon, so baka ko na dili na tinuod na pagtulunan na mag-angkon ng relihiyon. But pasabot, wala pa nila mahibal-e o matuklasi kung wala pa nila matugkad ang insakto na pagpangalagad sa Ginoo. Ay relihiyon maigsuon, usahay mo na ibabag sa kaluwasan sa tao. Usahay ang relihiyon, mo na makatuklod kanato sa kalautan, kundi nato dawaton ang kamatuoran. So manang ingo diya sa John
chapter 8 verse 32, ug ang kamatuoran inyong mahibalan, kaya ang kamatuoran may maghahatag kanyang kagawasan. At ang katotohanan inyong malalaman, at ang katotohanan ang magbigay sa atin ng kalayaan. And you will know the truth, and the truth shall make you free. So yun po ang nais ng Panginoon, na malaman natin ang katotohanan. So kahit anong relihiyon mga kapatid, ang sinabi ng Apostol Pablo, dadaan muna tayo sa relihiyon bago tayo papasok sa ating tema. Daanan natin na relihiyon kasi maraming mga relihiyon ngayon na minsan po inaangkin nila ang karangalan ng mga apostolis. So huwag na po tayong magmalaki kasi ang apostolis po nagtayo ng Iglesia ng Diyos. So, ngayon po sa nakasulat sa 1 Corinthians in chapter 3 in verse 10 up to 12. So maliwanag po dyan mga kapatid na sila Apostol Pablo na sila po ay binigyan ng Panginoon ng pagkataon at kapangyarihan upang sila ang magtayo ng pundasyon o Iglesia ng Diyos. At sa verse 11 na sinabi ng Apostol Pablo, ngayon, sa ibabaw ng bato na ito, kung may magtatayo man, sa ibabaw ng pundasyon na ito, kung may magtayo man ng, sabihin natin, ng ginto, pilak, kahoy, dagami, batuman, kung kugon, ano bang klase, no? Tulad ng ibang sikta ngayon na talagang mayroon silang makaya na ang kanilang simbahan talaga ay marmol, ginto ba, bato, kahoy, kugon, dagami man. So ayon lang po sa kakayahan ng bawat iglesia. So mga kapatid na nakatayo po sa iglesia ng Diyos. Pero hindi po pwede natin maangkin na tayo na talaga ang iglesia ng Diyos. Kasi ang ibig sabihin ay iglesia ng Diyos, isa lang po yan. Ngayon, bakit maraming relihiyon? Na yun po pinagtataka ng ibang tao. Bakit sa sanglibutan napakaraming relihiyon na sabihin natin nagsilitawan? Yun po ay tinutukoy, hallelujah, ni Apostol Juan sa 1 John in chapter 2 in verse 18 na marami nagsilitawan ngayon ng mga antikristo. So tulad mga kapatid, hallelujah, kung ibig sabihin, kapag ang pagtuturo natin sa ating samahan, may kaibahan po sa mga apostolis, so yun po ang ibig sabihin, mga antichrist teaching. So wala po tayong tinutukoy diyan kung sino sila, basta kapag magtuturo ang tao na may kaibahan sa katotohanan, hindi po magkapareha sa espiritu ng mga apostolis, so ibig sabihin, mismo tayo din nakakilala na din kung anong klaseng espiritu ang nasa kanila. Subalit mahirap mga kapatid na tayo po maghusga ng tao o relihiyon man. Ang pinakamahalaga, tanggapin lang po natin na mayroon po tayong pagkukulang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Huwag natin hayaan na itong karunungan natin na minsan po ito po ay pinagmalaki na po natin. At ito po ang dahilan na ang ibang sikta o relihiyon ay kinukutya, no? Kinukutya natin sila at ang ating relihiyon ang ipinagmalaki. Mga kapatid, kung nais natin pagmalaki ang relihiyon, ganito po ang sinasabi sa banal na aklat. Sa Santiago Kapitulo 1:27, na sinabi ni Apostol Santiago, na sa harapan ng Diyos may relihiyon talaga na nakilala ng Panginoon na dalisay. No? Dalisay. Ibig sabihin, pag dalisay na relihiyon, walang maisaway. No? Walang makatumbas dyan. Kasi yun lang po ang relihiyon na pinagmalaki po ng Panginoon na sinusulat po ni Apostol Santiago. Kaya wala tayong pinagmalaki kung relihiyon ang pag-usapan. Bawat relihiyon, isa lang ang pundasyon. Subalit may babala si Apostol Pablo na sinasabi ko na nga dito sa 1 Corinthians, kung basahin natin ito, upang na makpakinggan natin. Sa 1 Corinthians in chapter 3 in verse 10, 11 to 12. Ito po ibig mong sabihin. Talagang buksan natin ito muna ngayon kasi sinasabi ko na nga, maraming relihiyon ngayon na kahit na po sa ating mga kamag-anak, iba-iba, may mga Katoliko, may iglesia, sabihin natin may mga apostolic, independent mission, apostolic ministries, apostolic believers for Christ, apostolic ministers for Christ. So dapat malaman natin mga kapatid, ang totoong relihiyon na tinutukoy ng Panginoon, walang pangalan na kalagay. Kahit Katoliko man, Iglesia ni Cristo man, Tabernacle man, dating daan ba, o sabihin natin apostolic man, kung Jehovah's Witness man, Foursquare ba yan, Born Again, sabihin natin ng mga alliance, ano bang klaseng relihiyon, iba-ibang relihiyon, Seventh-day Adventist, wala pong nakasulat yan sa Santiago 1:27 kung anong relihiyon yan. Subalit,
Yan po ay pinagmalaki ng Panginoon. Yung relihiyon na yan, sabi ni Apostol Santiago, na ang relihiyon na dalisay sa harapan ng Diyos Ama, itong dumadalaw ng mga ulila. No? Dumadalaw ng mga ulila at saka tumutulong sa mga byuda, yung sinabi sa Pablo din kay Timoteo, at saka nag-iingat ng kanilang damit. Nag-iingat ng kanilang pamumuhay na di mahawaan ng sanlibutan. So yun po ang relihiyon na ibig sabihin, ipinagmalaki ng Diyos. Pero sinasabi ko na nga, hindi Katoliko, hindi Iglesia ni Cristo, hindi Apostolic Ministries for Christ, Apostolic Believers for Christ, hindi po Seventh-day Adventist o Peter Bernacle ba, ano mang klaseng relihiyon? Hindi po. Walang nakasulat sa Santiago 1:27. Kaya sinasabi ko na nga, mahirap tayo magmalaki sa ating sarili na tayo po ang tunay na relihiyon. Ang ibig sabihin, sabi ni Apostol Santiago, mag-ingat. So, tulad din sinabi sa Pablo din, na dito mabasa natin sa 3:11. Sapagkat sino pa ang tao na magpakilala sa mga bagay, natunay yun, 3 pala to. Ito pala ito yung nabasa ko, excuse me po, pasensya. Nagkakatabit kasi ang kapitulo sa taas. Dito po, sa 10. Ayon sa biyaya ng Diyos, ibinigay sa akin na tulad ng matalinong taga-pagtayo. So, Apostol Pablo po. Nailagay ko na ang pinagsasaligan at iba ang magtatayo sa ibabaw na ito. So, yung ibig sabihin, nakitayo lang po tayo sa Iglesia ng Diyos. Hindi po sinasabi na angkinin natin tulad sa amin, Apostolic Believers for Christ. So, hindi po namin maangkin yung Iglesia ng Diyos kasi ang Iglesia ng Diyos, ang apostoles ang nagtayo dito. Ngayon, nakikitayo lang po tayo sa Iglesia ng Diyos at sabi sa Pablo, mag-ingat ang bawat isa, sinabi dito sa verse 10, ulitin ko po. Mga kapatid, pakinggan natin. Ayon sa biyaya ng Diyos na ibinigay sa akin, na tulad ng isang matalinong tagapagtayo, ay inilagay ko na ang pinagsasaligan at iba ang magtatayo sa ibabaw na ito. Ngunit, ingatan ng bawat isang tao kung paano ang pagtatayo niya sa ibabaw nito. Diba ibig sabihin? Iglesia ni Cristo, Apostolic man, Seventh-day Adventist, dating daan, anong klase. So mag-ingat lang. Hindi pwede ang kanila na Iglesia sa Diyos. Ang Iglesia sa Diyos, apostolis ang nagtayo, mga kapatid. Yan po totoo. Ngayon, kung nais natin mapatunayan na tayo po'y matulad ng mga apostolis nakatayo sa Iglesia ng Diyos, ingatan po natin ating pagtuturo. Ingatan po natin ating pagtuturo na ayon lang po sa nakasulat, ayon din sa mga gawa at pagtuturo ng mga alagad ng Panginoon from the Old and New Testament. Hindi din sa New Testament lang po tayo. Kasi kung sa New Testament lang po tayo, hindi po din tama. Kailangan subaybayan natin from the Old and New Testament. Kasi kung hindi na pwede ang Old Testament, hindi na nalagay sana sa Biblia. Kasi mayroon mga tagapagturo na Old Testament, wala na daw yan. Totoo mga kapatid, ang Old Testament hindi nakapagbana ng tao, subalit hindi sinasabi na tinatakwil natin ang Old Testament. Kasi ang totoo na nagtuturo ng Iglesia ng Diyos from the Old and New Testament, sinubaybayan at sinasaliksik talaga ang kasulatan. Kaya kung magturo po tayo na hindi mo magkapareha, tulad ng pagtuturo ng mga apostol o mga propeta, so mailigaw po tayo dyan sa ating samahan. So dapat mag-ingat po tayo. Verse 12, sinabi po dito, ay 11, sapagkat ang sinuman ay hindi na naglalagay ng panasaligan, kundi nalagay ko na si Jesu Cristo. So wala nang ibang pundasyon. Nalagay ko na walang iba si Jesu Cristo. Kaya kung ang pundasyon mo padir sa Holy Spirit, mali po yan. Hindi po yung si Kristo ang pundasyon. Hindi maaari na ang pundasyon mo si Father, si Son, si Holy Spirit, na ang pundasyon ni Apostol Pablo, Jesus Christ. So, mali talaga ang ganyan. Sabihin natin pangunawa. So, sige lang kasi sa kanila naman yan. So, wala tayong magawa. Kaya nga sinabi sa Pablo, may babala dito, mag-ingat ang bawat isa. So, kaya mag-ingat tayo. Na kung angkinin man nila, na Iglesia ng Diyos, subalit ang bautismo nila, sabihin natin na 3 persona, kung Trinitarian, tulad ng mga ibang sikta, so sila na po ang mananagot yan. Wala na po tayong pakialam dyan. Kasi
nag-ingat lang po tayo sa ating pag-aaral. Kaya kami mga Apostolic Believers for Christ, mga kapatid, ganito din ang aming bylaws. Kung doktrina, kung doctrine. So ito po ang bylaws namin, kung ano ang mga utos from the Old and New Testament, yun po ay tinuturo natin, ayon lang po din sa mga dapat nating gawin. Kasi may mga nakasulat sa Old Testament na ginawa ng Panginoon Kristo po. So hindi na pwede mga kapatid na yung ginawa ng Panginoon Kristo, ulitin po natin yon. Ibig sabihin yung pag-alay ng kordero, tupa at saka baka, wala na po yan. So yun, kaya kung mag-aral tayo ng Biblia, may kaibahan, mga kapatid, sa tinuturuan ng Espiritu Santo at tinuturuan ng Espiritu ng Sanlibutan. Kasi dalawang espiritu ngayon dito sa libutan ang tuturo. Kaya mag-ingat po tayo, mga kapatid. Ulitin ko po, dalawang espiritu ang naggamit ng Biblia, hindi isang espiritu lang. Ang espiritu ng Diablo, naggamit din ng Biblia. Ang espiritu natin ng Kristo po, naggamit din ng Biblia. Kaya, binabasihan at ating sinasaliksik at pinapakinggan at inuunawa kung sino talaga ang nagtuturo ng katotohanan. Tuloy muna tayo sa verse 12. Hallelujah. Datapwat kung sino may magtatayo sa ibabaw na ito na pinasaligan, ito ang ginto, pilak, mamahaling bato, kahoy man, tuyong dayami, ang bawat isa ay mahayag sapagkat sa araw ng pagsaysay, sapagkat sa pamamagitan ng apoy, ihayag. At ang apoy din ang susubok sa gawa ng bawat isa kung ito'y ano yaon. So ito po, sinasabi ko na nga, mga kapatid, wala tayong magpagmalaki kasi nakikitayo lang po tayo sa Iglesia ng Diyos. Kung may mag-angkin man na sila Iglesia ng Diyos, hayaan mo lang, mag-ingat ka lang, mag-ingat tayo na sana sa ating pag-alis sa sanlibutan, tulad ng sinabi ng San Pablo, kapag ako alis sa aking katawan, nasa bahay ako ng Panginoon. Yun ang pag-ingatan natin. Hayaan mo lang po sila, magmalaki man sila ng relihiyon nila, importante ang ating bawat isa, ingatan po natin na hindi mahawaan ng mga tradisyon, kung doktrin ng ibang tagapagturo, at sa sanlibutan na hindi po karapat-dapat sa mata ng ating Panginoon. Kaya sinasabi po ni Apostol Pablo, Rizaldeya sa Hebreo, in chapter 12, verse 14, na pagsikapan ninyo na ang kalugod-lugod sa ibang tao at ang kabanalan. Kasi kung wala ito, walang makakita sa ating Panginoon. Na kahit kung ipagmalaki natin ang ating relihiyon, subalit sa ating pumaysan libutan, wala tayong pagkakaiba. May relihiyon naman tayo, subalit sa ating ugali, subalit sa ating pamumuhay, sa ating pananalita, sa ating naramdaman, mga kapatid, hindi po sang-ayon sa Panginoon. So sayang lang po kung ipagmalaki natin ang relihiyon natin, na yun pala sa harapan ng Diyos, marami pa tayong pagkukulang at hindi pa po tayo karapat-dapat sa Kanyang kalwalhatian. Kaya sinasabi po sa Uzias, kung Kapitulo 4, versikulo 6, na aking bayan ay nasira dahil sa kakulang sa kanilang kaalaman. So masisira po tayo sa harapan ng Diyos kung sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos hindi po karapat-dapat. Kasi may mga relihiyon ngayon na hanggang sa doktrina na lang, hanggang lang po sa bylaws, pero marami pang mga bagay na dapat saliksikin natin na malalaman natin ang buong katotohanan. So yun pong ibig sabihin, mga kapatid, mag-ingat lang po tayo ngayon. Ngayon, dito tayo. Umpisa pa lang yan, mga kapatid, introduction pa lang yan. So patuloy tayo, no? For the continuous ating pinag-aralan kanina. So ibalik muna natin itong isang alipin, mga kapatid, na ilinibing po, no? Ilinibing po ang kanyang bahagi na binigay ng Panginoon na yun po binabasa natin kanina. Diyan po sa Mateo 25:14-15. Na ang kaharian ng langit, katulad ng isang, sabihin natin, tao na nagbigay ng, hallelujah, nagbigay sila ng, sabihin natin, bahagi sa isa't isa, yung isang 5 talanton na upang ipangalakal, may 2 talanton, at saka mayroon 1 talanton. So mga kapatid, ito po ating tema kanina,
in Christ Jesus shall give the light, no? So liwanagan tayo ng ating Panginoong Kristo. So bakit? Dahil siya po talaga ang liwanag, at saka tingnan natin kung habang tayo sa libutan, kung nasa ating liwanag, so makikita talaga yan ng mga tao na sa ating liwanag. Na yun po ay sinasabi na Panginoon, hallelujah, 5:16 sa Mateo, paliwanagin ninyo ang ilaw, no? Mga kapatid, sa 6:16, kung hindi ako nagkamali, na paliwanagin natin ng ilaw habang tayo dito sa sanlibutan, umuwi po tayo, kailangan na paliwanagin natin ng ilaw na nasa atin. So yun po ibig sabihin, mga kapatid, na sa ating panahon ngayon, na minsan po sa ating paglilingkod, ang liwanag po, ang ating pagka-Christian, minsan po nakalibing na po dahil po sa ating mga ugali, dahil sa ating pananalita, at dahil po sa ating mga, hallelujah, sabihin natin, pamumuhay, no? Ito po, tama po, is Mateo 5:16, na paliwanagin ninyo ang liwanag sa mga tao. So ito po ang ibig sabihin. So paano liwanag ang ating, sabihin natin, pamumuhay dito sa libutan sa mga tao? Ito po, Christian po tayo. Kaya ang tinawag na Christian, mayroong basihan po. Hindi kaya ang nating Christian po tayo, subalit sa ating buhay, walang basihan na talagang mamaniwala po sila tayo Christian. Kaya pinapaliwanag po natin ating pamumuhay doon sa libutan sa mga tao upang na makilala naman nila ang liwanag na nasa atin. Kaya ito po ang sinasabi ng Panginoong Kristo po, diyan po sa John chapter 12 in sa verse 8 in chapter 12, chapter 8 in verse 12. Hallelujah, na ako ang liwanag ng sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan, siya na sumusunod sa akin, hindi maglalakad sa dilim. Subalit magkaroon siya ng liwanag, nagbibigay buhay. So paano yan, mga kapatid? Siya na sumusunod sa akin. Kaya sa ating pag-aaral ng Biblia, mga kapatid, ito talaga ay pinagsikapan po natin na naway hindi lang ako, pamilya ko, ikaw, kundi lahat tayo sana makakamit ng pangako ng Diyos na ito po ang sinasabi niya diyan po sa Juan, kung John chapter 14 in verse 1 up to 3, na dili makaguli yung kasing-kasing, sumalik ka mo sa Diyos, sumalik ka mo kanako, sa balay sa kong amahan daghang puluyanan, na kung wala man, dili ako musulti, ug ato ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, ug sa diha maandam ko na ang luna alang kaninyo, mahani ako pag-usab aron kuhaon ko kamo, ug sa diha naman ug asa manggaling ako, ato usab kamo. So ang nagsuon sa Tagalog Bible sinasabi na huwag magpagabag ang inyong mga puso, manalig kayo sa Diyos, manalig kayo sa akin, sa bahay ng aking ama maraming silid. Na kung wala ako hindi magsasabi sa inyo, ako'y pupunta roon at ipaghanda ko kayo ng silid. At kung ipaghanda ko na kayo ng silid, ako'y paparito. No? Ako'y paparito upang kukunin ko kayo. Na kung saan ako, nandoon din kayo. So yun po ibig sabihin, mga kapatid, na inaasahan po natin yan na pangako ng Panginoon sa mga apostol. Tandaan po natin, hindi na po mga apostol ang pinapangakuhan yan. Kasama din tayo, mga kapatid. Mabasa po natin yan sa John 17 in verse 20 to 21. Hindi po, mga kapatid, na nanalangin po ang Panginoong Kristo po malapit na po siya ipako sa cross, ay hindi lang po mga apostol. Sabi niya, Ama, hindi lang sila dinalangin ko, kung hindi, yung mga tao din na naniniwala ng kanilang mga salita, naniniwala sa kanila ng kanilang mga tinuturo. So tayo, kasama tayo dyan. No? Kung basahin natin, pakinggan natin. Kasi yun po ang mabasa natin sa John in chapter 17 in verse 20. So ganito po ating mabasa. Sa nanalangin pa Panginoon Kristo po, hindi po na ang mga apostolis po ang dinalangin lang na ating Panginoon Kristo. Kasama po tayo dyan, mga kapatid, sa pananalangin po ng ating Panginoon Kristo. Kasi ito po ang nasusulat dito, ito po ay pananalangin ng ating Panginoon Kristo na malapit na po siya ipako sa cross. Ganito po ang mabasa natin. Sa 17:20-21, sinabi dito, hindi lamang sila ang idadalangin ko sa iyo, Ama, kundi sila rin naman nga nagsisinampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga salita. So, ibig sabihin, dito po sa verse 21, upang silang lahat ay magiging isa. Nagaya mo, Ama,
sa akin at ako sa iyo. At sila may naman suma sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. So ito mga kapatid, hindi lang po na siya po ang nagminister ng Kristo po sa lupa. Hindi po lang mga apostolis lang po ang pinapangakuhan at dinadalangin na bago siya ipako sa cross. Kasi ito, panalangin po ito ng Panginoon sa John 17, verse 1 up to 21. Panalangin po ito ng Panginoon sa Kristo po, mga kapatid. Kung subaybayan natin to, kasi ito po yung panalangin ng Panginoon sa Kristo po, mataas-taas po ito mga kapatid, kasi 17 from verse 1 up to 21, hanggang sa 26. Ito po yung panalangin ng Panginoon Kristo po. Pakinggan natin ang panalangin natin Panginoon Kristo bago siya ipako sa cross. Meron tayong makukuha dito na isang, sabihin natin, dagdag na ating kalaman. Yan ito po. Sa verse 17, at chapter 17, verse 1 up to 26, kunting tiyaga lang po. Pakinggan natin. Sinabi ito. Ang mga bagay na ito sinasalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit at sinabi niya, Ama, dumating ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Sinabi sa verse 2, gaya ng ibigay mo sa akin, ibinigay mo sa kanya ang mga pamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan siya ng buhay na walang hanggang. Ang lahat ng ibigay mo sa akin ay iyo. Sa verse 3, at ito ang buhay na walang hanggang, ang makilala ang iisang Diyos at kay Hesukristo na kanyang sinugo. So ang buhay na walang hanggang daw, ang makilala ang isang Diyos at kay Hesukristo na kanyang isinugo. So may at, no? May question diyan. May question mark. Ang buhay na walang hanggang, ang makilala nila ang isang Diyos at kay Hesukristo na kanyang isinusugo. So yun po ibig sabihin mga kapatid, na dapat makilala natin itong Ama na isang Diyos. Sabi ng Kristo po, ang buhay na walang hanggang, ang makilala ang iisang Diyos at kay Hesukristo na kanyang isinugo. So ito po ang ibig sabihin, kailangan kilala natin ng Ama, Diyos Ama, at saka si Hesukristo kung sino siya. Kaya tayo po mga apostolic believers of Christ, pinatunayan po natin na ang Ama talaga ay si Jesus, mga kapatid. Bakit? Patuloy tayo. Bakit sinabi ko si Jesus? Mamaya na, mayroon dagdag yan na versikulo. Dito po sa verse 4, pakinggan natin. Nilulhati ko na at nilulhati kita sa lupa pagkagaganap ko ang gawa na ipinagawa mo sa akin. Verse 5. At gayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin. Luwalhatian na aking tinatamo sa iyo bago ang sanlibutan na iyong ginawa. So, mayroon ng luwalhatian ng anak bago pa ginawa ang sanlibutan. So, mayroon ng luwalhatian. Na yun po sinasabi sa Proverbs in chapter 8 in verse 22 to 30 na habang ginawa ng Ama ang lahat ng bagay, ang anak na sinapupunan. So yun po ibig sabihin mga kapatid, na sa noon pa lang, hindi pa ginawa ang lahat ng bagay, una na pong anak kasama ng Ama. Kaya itong ating pag-aaral ng Biblia, kailangan unawaan natin kasi marami nagliligaw ngayon sa sanlibutan. Na minsan po ang pag-describe nila, ang kanilang pagpaunawaan ng mga tao, iba po sa mga apostol. So dapat mag-ingat po tayo. Ganito po sa verse 6 sinasabi, ipahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin. So ang pangalan palang daladala niya, hindi po sa kanya yon. Yung pangalan daladala niya ay pangalan ng Ama. Bakit? Kasi nang kay Mrs. pa po, Kristo na ang pangalan ng anak. So itong pangalan na ito, binigay po ni Gabriel, na anghel kay Jose, doon po sa Mateo, kapitulo 1, versikulo 20-21. So ito po mga kapatid, ang totoo na ang ipinanganak ni Maria, hallelujah, na anak ng Diyos, ang pangalan na dadalhin niya, yun po ang pangalan ng Diyos na sinasabi ng Panginoong kay Moises. Hallelujah, doon po sa Exodo 23, versikulo 20-21. Na Moises, magpauna ko na anghel sa unahan mo upang gabayan at ipapasok kayo doon sa lupa na aking pinapangako sa iyong mga magulang. Sa verse 21, mag-ingat kayo sa kanya
na ingatan ninyo huwag kayo magkasala, sapagkat ang inyong mga pagkasala ay hindi niya patawarin, sapagkat aking pangalan ay nasa Kanya. So doon pa lang kami sis, nagsalita na po ang Diyos na yung anghel pala na sumubaybay kay Moises, nasa Kanya ang pangalan ng ating Diyos Ama. So yung po ibig sabihin na kailangan may isinilang siya upang matupad yung sinabi kay Moises na makilala natin ang pangalan, dala-dala po ng anak. Kasi hindi po pwede na mag-predict po ang mga propeta na hindi po, walang kasakatuparan yan. Kailangan matupad talaga. Kaya nang naparito po ang anak, dito muna tayo, hallelujah. Kaya ang naparito, ating i-explain ito. Kasi napakalaga ito. Kasi ang buhay na wala hanggang, ang makilala ang isang Diyos at kay Jesucristo. So ganito po. Nagsabi na po ang Panginoon Diyos doon kay Moises na mag-ingat kayo sa Exodo 23:21. Mag-ingat kayo sa Kanya, huwag ninyong salangsangin siya, sapagkat hindi niya patawarin ang inyong pagsalangsang, dahil aking pangalan ay nasa Kanya. So doon pa lang kay Moises, nagsasalita na po ang Diyos Ama na yung anghel na sumubaybay kay Moises, yung palang anak, mga kapatid, yung palang anak na Kristo. Mabasa din natin yan, take note verse. Mabasa din natin yan sa 1 Corinthians chapter 10 and verse 4. Verse 1 to 4, mga kapatid. Na sinabi po ni Apostol Pablo na yung sumubaybay kay Moises sa doon sa bukid ng Sinai, sa iglesia ng Diyos sa Sinai, ay yung Kristo na talaga, yung anak, mga kapatid. Yun po sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians in chapter 10 and verse 4. Na sumubaybay kami sa bukid ng Sinai, doon sa iglesia ng Diyos sa Sinai, tinayo po ni Moises, ang Kristo na pala. Pero bakit nang isinilang siya, Jesus ang dala niya? Dito po, di ba sa 6, sinasabi dito, Ama, sa verse 6, ipahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na nibigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Sila iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong mga salita. So, ipinakilala ko ang iyong pangalan sa mga tao. Ngayon, sino ba itong si Jesus na ipinako sa cross na nakasulat po yan sa John 19 in verse 19 na binigay po ni hallelujah, nilagay po ni Haring, sabihin natin na Pilato, si Pilato po, siya po ay nagsulat doon sa itaas ng cross, si Jesus na hari ng mga Hudyo. So yun po ibig sabihin. Doon po sa itaas ng cross, nakalagay na doon si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Pero doon pa lang, mga kapatid, bakit na Jesus ang dala, samantala, noon pa kay Moises, Kristo na po siya. Praise God. May gabi diya, Sir May, sa mga kabira pamilya. May gabi niyo diya, Pastor. So, salamat sa pagsulubay. Ang Diyos magapanalangin sa kanunay magagabay sa inyong hamang blaton. So, muna may isuon. No? So, diha pa lang, nga nung manakinig yung niginis diri sa John 17 verse 6, no? Na Ama, sinabi dito, ipahayag ko ay yung pangalan sa mga tao. So, nang naparito siya, anong pangalan dala niya? Di ba Jesus? No? Yun po, hindi tayo maligaw kasi clear talaga na ang pangalan niya Jesus. Kasi sinasabi niya, ipinahayag ko yung pangalan sa mga tao. Kaya, inikilala natin na Ama sa pamamagitan ng anak, mga kapatid. Ito po ay nakilala natin ang ating Diyos Ama dahil po sa paparito ng anak. Kaya ang anak din, ang nagpakilala sa anak, ang ama. So kaya, ang nagpakilala ng ama, ang anak. Ang nagpakilala ng anak, ang ama. So mahirap mga kapatid din, hindi po tayo pagkalooban ng Espiritu Santo. Ganito ang nangyari, naparito ang anak, ipakilala ng ama. At pagbalik ng anak sa langit, ang ama naman ang nagpakilala kung sino ang anak. So yun po ibig sabihin. So mataas po yan na diskusyon kung yun po ang pag-usapan natin. Patuloy tayo mga kapatid kasi mataas ng verse na ito. Verse 7. Gayon, napakilala nila ang lahat ng bagay, nakakilala nila ang lahat ng bagay na nasa akin ay ibigay mo naman sa iyo. Ibinigay mo naman sa iyo. Sa verse 8, sapagkat ang mga salitang sa akin ibinigay mo, ay ibinigay ko naman sa kanila. At kanilang tinatanggap. At nakilala nila na tunay na magbuhat ako sa iyo, galing sa Kanya. At napasipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. So, ang anak talaga, sinugo po sa sanlibutan.
Ito po ang nangyari. Na isinugo po ang anak, na sila ni Maria, nang 8 araw pa, hindi pa po dinala kaagad ang Hesus. Nang 8 araw na tinuli na po siya, diyan pa dinala ang Hesus. Pero nang isinilang siya kay Maria, anak talaga siya. Pero wala pang pangalan. Kasi kailangan matupad ang kasulatan na yung pangalan na binigay po ni Gabriel kay Jose, yun po ipapangalan ng bata pagkatapos na matuli na po siya. So yun na po ang pagdala ng ngalan ni Jesus. Pero nang isinilang siya, wala siyang pangalan dala. Nanoon pala sa kay Moises, Kristo na pala siya. Pero bakit nang umabot na po ng 8 araw, na tinuli na po siya, Jesus na po. Kasi yun po sabi ni Gabriel na anghel ng Diyos, na pangalan mo siyang Jesus upang iligtas ang Israel. So yun po ibig sabihin, ang pangalan pala ng Ama ay Jesus. Kaya palang bautismo in the name of Jesus Christ. Hindi po magkapatid, Father, Son, Holy Spirit. So mali po ang pag-describe at pag-translate ng mga pastor na yung Father, Son, Holy Spirit ginawang bautismo. Hindi po yung tama, mga kapatid, hallelujah, na pagsunod. Kasi apostolis, proper name ang ginagamit. Hindi na po yung common sa Mateo 28:19. So patuloy tayo. In verse 9, Idalangin ko sila, hindi ang sanlibutan ang idalangin ko, kundi yaong mga akin na binigay mo sapagkat sila'y iyo. So ito pala, itong mga apostolis pala na pinili niya, yung po hinirang niya, hindi po sa kanya lang. Yun din ay pag-ari natin, Diyos Ama. Tulad natin ngayon na tayo po ay sumusunod po ng mga gawin apostol, tayo ay pag-ari ng Diyos Ama. Hindi po tayo na sabihin, naglilingkod tayo ngayon na parang wala tayong alam kung sino talaga may-ari sa atin. Ang ating Ama, ang ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa verse 10, at ang lahat ng mga bagay ay sa iyo, at ang mga sa akin ay sa iyo. Lumulhati at lumalhati sa kanila. Verse 11, at wala na ako sa libutan, ang mga ito na sa libutan ay ako'y paparian sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan na iyong ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa na gaya naman natin isa. So sinabi niya, mga kapatid, Amang Banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan na iyong binigay mo sa akin. So binigay po yun ni Gabriel na pangalan. So doon pa lang kami sinabi sa Pablo sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4, doon pa lang kami Kristo na pala ang pangalan ng anak. So yun po din ay pinatunayan ng Diyos Ama, na ating Diyos Ama, sa panahon na si Apostol Pedro, si Panginoong Kristo po, ay sila po ay nagkakasama. At sinabi na ng Kristo po sa Mateo 16:15, sa kanilang palagay, sino ako? Ang sinabi ni Apostol Pedro, akala nila ikaw ang propeta na muling nabuhay, ikaw si Elias, at yung mga namatay na po na mga propeta. Sabi ni Kristo, di kayo. Sa palagay niyo, sino ako? Sa verse 16, Mateo 16:16, ang sagot ni Apostol Pedro, ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo ha. Hindi sinasabi, ikaw si Jesus. Ang sabi ng Apostol Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. So yun po ang sinasabi. Sa verse 17, sinabi ni Panginoon Kristo po, mapalad ka Simon na Barjonas, sapagkat hindi laman dugo ang nagpakilala sa iyo, kung hindi aking Ama na nasa langit. So yun po ang tama. Ang nagpakilala ng anak, ang Ama. Ang nagpakilala ng Ama, ang anak. Yun po ang tama na pagtuturo para hindi maligaw ang tao. Kasi kung tayo nag-aral kaagad, si Kristo, Diyos Ama talaga yan, paano mo papaniwala ang tao kung wala mga bersikulo at hindi mo nawaan nila ang tinuturo natin? Kaya yun ang nangyari. Nalito na po ang tao. Kasi kung sabihin kaagad natin, si Kristo ay Diyos Ama, walang mga bersikulo na maunawaan ng tao, mahirap maniwala. Paano maging ama ang anak? Paano maging anak ang ama? Oh. Hindi mangyari yun. Kasi mula pa ng simula, kasama ang ama ang anak. Magkasama po sila. Ginawa ang langit ng lupa, ginawa ang tao. Sabi niya sa Genesis 1:26, gawin natin ang tao na tulad ng ating kawangis. So pag sinabi gawin natin, hindi nag-iisa yan. Pero ang Diyos isa lang, mga kapatid. Isa lang ang Diyos. Ang Diyos Ama ng kapangyarihan. Oh? Yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Isa lang ang Diyos. Ngayon,
Kaya mahirapan tayo mga kapatid kung hindi tayo walang bersikulo na pull up natin. Paano makilala ng tao? Pero si Panginoon Kristo po nagsasabi, mapalad ka Simon. Mateo 16:17. Mapalad ka Simon nga Barhunas sapagkat hindi laman dugo ang nagpakilala sa iyo, kung hindi aking Ama nga nasa langit. So, di ba? Sinabi ko na nga na nagpakilala sa anak ang Ama at nagpakilala ng amang anak. Kaya sinabi niya dito sa John, in chapter 17:11, ulitin ko po, atulan ako sa libutan, ang mga ito ay sa sanlibutan. At ako'y parehan na sa iyo amang banal, iingatan mo sila sa iyong pangalan na yung binigay mo sa akin. Ayan po ibig sabihin mga kapatid.